Nasapok ang aking noo at napasandal sa upuan dahil sa mga nangyayari. Pinipilit ko naman maging mabuting kapatid para sa kanya pero hindi pa rin sapat. Akala ko magiging maayos na kami dahil ginagawa ko na ang gusto niya. Ilang minuto ako nasa hapag bago nagpa siyang ligpitin ng mga natirang pagkain. Lumabas si Manang sa kusina at malungkot na ngumiti sa akin. Alam ko may problema at hindi na ako magtatanong kung ayaw mo magkwento. Sapat na sa akin ang mga nakita ko. Hinaplos niyang aking balikat. Pero sana ay hindi mo saktan sa singko. Masuyo niyang sambit. Bigla ako napayakap sa kanya na mahigpit at napaiyak. Inalo niya ako at hindi iniwan hanggang sa tumigil ako sa pag-iyak. Pasensya na po. Naku kang bata ka, wala yun. Hala at umakyat ka na, ako na bahala dito. Magpahinga ka na maaga dahil nangingitim na ang gilid ng mga mata mo. Anya na sinunod ko. Pagod na rin ako dahil sa mga pangyayari ngayong araw. Kailangan ko ng panibagong lakas. 4 na baitang na lamang pataas ay nakarinig ako ng malalakas na sigaw. Agad akong sinalakay ng kaba dahil alam ko kung sino ang nagsisigawan. Naging mabait ako sa'yo at itinurong kitang kaibigan. Pero napakasama mo pala. Sigaw ni Mr. Fit. Babaero ka. Pinaasa mo ako sa mga kilos mo tapos nung nahulog na ako, ay may iba ka palang gusto at ang malandi ko pang kapatid. Hindi ko kasalanan kung napakaisa tugat mo. Binigyan ka lang ng bulaklak, mahal mo na agad. Langya, huwag tayo maglokohan dito. Malakas na dumapo ang kamay ni ate sa mukha ni Mr. Fit at akmang gaganti ito ngunit agad ako lumapit. Tama na! Sambit ko. Nalilisik na tumingin siya sa akin bago humakbang palapit sa akin. Ito ang gusto mo, di ba? Malamig ang kanyang mga salita bago lumagpas sa akin at bumaba. Ilang saglit pa idinig ko ang pag-ugong ng papalayong sasakyan. Walang katapusan ang kapaguran ko ngayong araw. Mababaliw na ako. Mali ba ang mga desisyon ko? Sa pagnanais ko na maging maayos ay mas lalong gumugulo. Pagod na ako. Kailan ka ba mamamatay para tuluyan ka mawala sa buhay ko? Nanlaki ang aking mga mata dahil sa mga salitang iyon ni Ate Tanya. Nakangisi siya noong malingunan ko. Ate, nautal kong pagtawag. Lahat ginagawa ko para lang maalis ka sa buhay ko. Pero makulit ka. Palagi kang umahastang santa at nagtitiis. Bakit hindi ka pa mamatay? Nangilid ang mga luha ko dahil hanggang ngayon pala ay sukdulan pa rin ang galit niya sa akin. Hanggang kailan siya magiging ganito? Hanggang kailan niya ibabaling ang galit niya sa ibang bagay papunta sa akin? Hanggang kailan ko matitiis ang pagbunton niya sa akin ang galit niya sa mundo? Bakit hindi ka pa mamatay, ha? Sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas na manhid ang aking pisngi. Bakit ang tigas mo pa rin? Muli na naman niya ako sinampal. Pumaling ang ulo ko at umagos sa mga luha. Ang sakit-sakit ng pinagsama mga salita niya at sampal. Ang pagod na nararamdaman ko'y mas lalo lumala. Halos lanta na ako. Ano pa bang kailangan kong gawin? Kahit anong gawin mo, hindi pa rin kita mapapatawad. Mamatay ka na! Sigaw niya at muling tumama ang palad sa mukha ko. Naikuyom ko ang aking kamao. Sa unang pagkakataon ay may namumuong tampo sa aking kalooban para sa kanya. Pagod na ako, pero siya ni minsan hindi napagod na saktan ako sa iba't ibang paraan. Akbang muling tatama ang kanyang kamay sa akin ay mabilis ko iyong nahawakan. Ano pa ba dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Tumaas ang aking boses dahilan parang malaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. Siguro hindi niya inaasahan ang aking reaksyon. Kahit ako ay hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng aking loob. Siguro dahil sa sobrang pagod. Sa labis kong kagustuhan na mapatawad niya, inakalimutan kong tao rin ako. Napapagod, nasasaktan at nasasagad rin ang pasensya. May pakiramdam din ako, ate. Hindi po ba sapat ang mga sinakripisyo ko para mabawasan ang galit mo? Nasapok ko ang aking bibig dahil sa hikbing kumawala. Nagtagis ang kanyang bagang. Hindi sasapat lahat ng ginawa mo. Kahit kailan hindi sasapat. Tinitiis ko ang lahat, mapagbigyan ka lang sa lahat ng gusto mo. Kahit alam kong mali. Kahit alam ko makakasakit ako. Ikaw ang inuuna ko sa lahat ng bagay kahit na sarili ko'y pinagkakaitan ko ng kaligayahan para maibigay sa'yo. Kuyom niya ang kanyang kamay habang galit na galit pa rin ang mga tingin sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
ubos na ako. Pati sarili kong kasiyahan na ibigay ko na mapatawad mo lang. Napasandal ako sa katapat na dingding dahil sa pangihina. Dahan-dahan ako napaupo dahil sa labis na haguluhol. Palagi na lang akong umiiyak. Ayoko na. Wala akong ginawang tama para sa'yo. Tinatanggap ko lahat ng pananakit mo, ngunit ang ipanalangin na mamatay ako. Napakasakit. Pinagsusuntok ang aking dibdib upang maibaling sa iba ang nakamamatay na sakit na namamahay doon. Ano pa ba dapat kong ibigay? Ubus na ako at sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nauupos. Wala nang natira sa akin dahil inuuna ko siya. Hindi na darating ang araw na patatawarin kita, pati ang nanay mo. Sigaw niya. Awang-awa ako sa akin sarili dahil para ako nalilimos ng pagmamahal mula sa kanya na alam ko na may hinding-hindi niya maibibigay. Nakakapanlumo ang katotohanan ng hindi na niya kami mapapatawad pero wala na akong ibang maisip na paraan upang magmakaawa sa kanya. Wala na akong maibibigay. Ubus na. Ang tahanang napakalaki ay tila walang tao dahil ilang araw na kaming walang mga kibuan. Nagkikita-kita kami ngunit walang nagsasalita. Gustong-gusto kong humingi ng tawad sa naging pagsagot ko at pagtaas ng boses kay Ate Tanya ngunit hindi ako nabigyan ng pagkakataon sapagkat kahit siya mismo ay hindi lumalapit sa akin. Inayos ko ang aking higaan at kung ano-ano pang pwedeng gawin upang lubangin ang sarili. Madalas ay napapatulala na lamang dahil sumasagi sa aking isipan ang tanong na, paano ko naging iba ang sitwasyon? Magiging masaya kaya kami ni Mr. Phip? Kung nag-iba ang sitwasyon sa aming kinalalagyan, masasaktan ko rin kaya siya ng ganito? Malungkot ako napangiti dahil kahit anong gawin ko, walang kasagutan ng aking mga tanong. Ibinagsak ko ang sarili sa kama matapos gawin lahat ng dapat na gawin. Napatitig ako sa mga ilaw at hinihintay na gupuin ng antok ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakatulog ay malalakas na katok ang pumukaw sa akin. Sinalakay ako ng kaba at mabilis na bumangon upang tingnan kung sino ang pangahas na halos sirain na ang pinto. Nalaki ang aking mga mata na mapagbuksan ang humahangos na si Mr. Phip. Duguan ang kanyang mga kamay at damit. Ano pong nangyari? Nanginginig ang aking boses. Stop asking. Just come with me. Your sister's bleeding. Hinila niya ako samantalang ang aking isipan ay tila na blanco pagkabanggit kay ate. Halos himatayin ako pagkakitang walang malay na nakahiga sa kanyang silid si Ate Tanya habang ang bibig ay inaagusan ng dugo. Napatakbo ako papalapit sa kanya at napasigaw sa labis na pangamba. Tumawag kayo ng doktor! Sinubukan ko siyang yugyugin. Nananalangin dumilat ang kanyang mga mata ngunit bigo ako. Niyakap ko siya na mahigpita abang hindi ko na alam ang kaganapan sa aking paligid. No, we will take her to the hospital. Pilit akong nilayo ni Mr. Phip kay ate bago niya ito buhatin at itakbo palabas. Hindi ko alantaan ang pagmantsa ng dugo sa akin damit. Sumunod ako sa pagtakbo kahit na halos himatayin ako sa labis-labis na pag-aalala. Ate! Hagulhol ko hanggang sa makarating sa sasakyan. Hindi ko na hinintay na papasukin ako dahil kusa akong binuksan ng sasakyan. Pinunit ko alaylayan ng aking bestida at ginamit iyong pamuna sa dugong walang ampat na umaagos sa kanyang bibig. Niyakap ko siya na mahigpit at paulit-ulit na dumadasal para sa kanyang kaligtasan. Ipinahiga ko siya sa aking binti at sinusubukan pa ring gisingin ngunit walang nangyayari. Nilulukob na ng takot ang buong sistema ko. Ramdam ko na ang panginginig ng aking katawan dahil sa pangamba. Maraming beses ko na siyang nasaksihang sumuka ng dugo ngunit ito ang unang pagkakataon na wala siyang malay at hindi na nagigising. Hindi ko na namalayan ang pag-andar at pagtigil ng sasakyan sa ospital. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na sumisigaw upang madaliin nila ang pagtulong sa aking kapatid. Ang ate ko po! Tumatagis kong sambit sa mga nurse na agad na dumalo sa amin. Sumabay ako sa kanilang pagtakbo matapos siyang maihiga sa stretcher kahit na pinipigilan nila ako. Ayokong mawalay siya sa aking paningin. Kung nanaisin na pagpalitin ang aming sitwasyon ay hindi ako magdadalawang isip na pumayag. Nang tuluyan siyang maipasok sa emergency room ay wala akong nagawa nang hindi ako payagang sumama sa loob.
Napaupo ako sa sahig dahil sa hingal at panghihina. Patuloy ang aking pagtangis at dasal. Iligtas niyo po ang ate ko. Lumuhod ako at napakapit sa akin tuhod habang nakatanaw sa pinasukan nilang silid na ngayon ay sarado na. Sa bilis ng pagyayari, pati ang aking isipan ay hindi nagawang tanggapin na nasa panganib siya. Naramdaman ko na may mga bisig na yumakap sa akin. Tiningala ko yun upang mas lalo lamang nadagsain ang pagluha. Si Mr. Fifth. Alam kong galit siya sa akin dahil sa mga desisyon kong ikinasakit niya, ngunit nandito siya ngayon upang alalayan ako. Kung alam ko lang na sa ganitong paraan ko lang ulit siya manalapitan. Sana hindi ko na lang siya sinagot-sagot. Sana mas lalo ko pang hinabaan ang aking pasensya. Sana mas inisip ko na kailangan niya ng mas malawak na pag-intindi mula sa akin. Sambit ko. Isinandig niya ang aking ulo sa kanyang dibdib, ngunit walang mga salitang namutawi mula sa kanya. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at mahigpit na yumakap sa kanyang braso. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala siya ngayon dito sa tabi ko. Siguro itatakasan ako ng aking sariling pag-iisip kung wala ako nasasandalan sa ganitong pagsubok. Mas gugustuhin ko pa na araw-araw niya ako sabunutan. Sampalin at batuhin ang mga masasakit na salita. Kaysa makita siyang sumusukan ng dugo at hilang wala ng buhay. Palakas ng palakas ang aking pag-iyak samantalang siya'y tahimik lamang sa aking tabi at masuyong hinahaplos ang aking likod upang kumalma. Ilang sandali kaming nasa ganoong posisyon at nabasag lamang iyon nang makita namin ang muling pagbukas ng pinto. Agad niya akong inalalayang tumayo pagkakita namin kay Doc Ismael. Doc, ano palagay niya? Hindi maganda o gaga ko sa lubong. Tinanggal niya ang kanyang face mask bago seryosong tumingin sa akin. She's fine, as of now, but I can't assure you her stability for the coming days. Mas lalong lumalala alagay niya dahil sa mas lalong bumababa ang bilang ng red blood cells, white blood cells and platelets. Naiiling siyang napabuntong hininga. At alam mo ang dapat na gawin natin para mailigtas siya. I can't cure her without her cooperation. So please, motivate the patient to undergo the transplant. Mabilis akong tumango. Opo, Doc. Sisiguraduhin ko pong magpapagamot siya. Sagot ko. That's good. Please, excuse me. Pagkaalis niya ay napasandal ako sa pader at napahilamos dahil bagyang naibsa ng aking pangamba. She won't take the transplant without accomplishing her conditions. Napabaling ako kay Mr. Pip dahil sa kanyang sinabi. Nakahalukip-kip siyang sumandal sa katapat kong pader at diretsyong nakatingin sa akin mga mata. Ngayon lamang ulit siya tumingin sa akin at ngayon niya na lamang ulit ako kinausap. Pilit kong inginingiti ang aking mga labi. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Kilala ko si ate at hindi mo ito mapipilit sa isang bagay na ayaw niya hanggat hindi nakukuha ang kapalit noon. Kahit buhay niya ay handa niyang sayangin, makamtan lang ang nais. Alam kong kalabisan ng aking mga kahilingan, ngunit sana ipagbigyan mo pa rin ako. Ang muling pagkabuhay ng sakit sa akin dibdib na panandalian kong nakalimutan ay mas lalong lumala dahil sa kanyang walang pag-aalilangang pagtango. I'm mad, but seeing you miserable every time she's having a seizure makes me accept the fact that you love her so much than yourself. You love her so much than me. Humakbang siya papalapit sa akin at kusang kumuwala ang butil ng luha sa aking mga mata nang muli kumabanag ang pagsuyot pagmamahal niya para sa akin. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa akin. Isinandal ang kanyang noo sa aking noo dahilan upang ako'y mapapikit. Ang mabilis na pagtibok ng aking puso ay hindi maawat, ngunit masakit man ay mailigaya pa rin kumuwala sa kailaliman nito. Minya Brooks, bulong niya. Mariin ako napapikit at napakapit sa kanyang balikat. Hindi ko lubos maisip na darating ang araw na kikirot ang aking dibdib kapag narinig ko ang tawag niyang iyon sa akin. 5. Nausal ko at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko kayang tiisin ang aking sarili. Napakahirap kalabanin ng puso. I'm doing this for you, to make you happy, and I'm willing to do everything just for you, even if it left me lost and broken.
Hinalikan niya aking buhok bago kusang humuwalay sa aking mga yakap. Umiwas siya ng tingin ngunit hindi nakatakas sa akin ang pagluha niya. Dati akala ko kalokohan ng pagsasakripisyo pero ngayon, na-realize ko na yun na lang ang tanging mo magagawa. Kung ang taong gusto mong ipaglaban ay sumuko na. Para sa'yo, handa kong baliin lahat ng paniniwala ng angkan namin. Ako ang babali sa paniniwala naming ang unang babaeng mamahalin ay siyang huli. You're my first and last love, but in a different story. Hindi ko man mahalin ang iyong kapatid. Mawawalan pa rin ang saysay ang prinsipyong iyon dahil hindi ikaw ang maiharap ko sa altar. Wala ko naging imik ngunit ang puso ko ay may tila tinik na nakabara. Hanggang sa tumalikod na siya sa gawi ko. Nakatitig lamang ako sa kanyang likuran na magsimula siyang humakbang. Gagamitin ko lahat ng connection na meron ako para maikasal kami sa lalong madaling panahon. Huling mga katagaan niya bago tuluyang umalis. Para akong patay na umihinga dahil wala akong buhay na nakatitig lamang sa daang kanyang nilisan. Ang tanging nagawa ko na lamang ay ang mapangiti na mapait. Alam kong hindi ito ang huling beses na luluha ako dahil sa aking naging desisyon ngunit kakayanin ko. Kung ang pagbitaw sa kanya ay kapalit ng buhay ni Ate Tanya ay paulit-ulit na iyon na magiging desisyon ko. Nagkakagulo ang lahat sa labas ng simbahan dahil magsisimula na ang seremonya. Aligaga ang baklang organizer habang pinapipila niya ang lahat ng mga taong lalakad sa pasilyo ng malaking simbahan. Nakangiti ako habang nakamasid sa lahat na suot ang mga nagkagandahang kulay ubing mga kasuotan na gawa pa ng sikat na tagapagdisenyo. Eunice, ikaw ang last ha? Nakangiting sabi nito sa akin na sinagot ko ng masayang ngiti habang mahigpit na hawak ang bungkos ng mga bulaklak. Pagbukas na malaking tarangkahan ng simbahan ay bumungad sa aking tingin ang napakagandang disenyo ng loob. Pinaghalong putit kulay ube ang makikita sa paligid. Hindi mabilang ang mga sari-saring bulaklak na kumakalat ang halimuyak sa buong lugar. Congrats! Dinig ko sabi ng organizer na mas lalo kong ikinangiti. Hindi bago sa akin ang ganitong tagpo dahil noong ako'y nasa kumbento pa, ay nakakasaksi na ako ng ganitong masasayang pangyayari ngunit ngayon, ibang-iba ang pakiramdam ko dahil ako na ngayon ang lalakad sa pasilyo. Ito'y balot ng pulang tela at bawat aapak doon ay tumitingkad ang ngiti sa mga labi. Sumalubong din ang magandang musik ang mismong ang lumikha ang kumakanta. Kaya mo to, Eunice. Sambit ko sa akin sarili. Bahagya pa ako natawa dahil sa panginginig ng aking mga paa nang magsimula akong maglakad. Ang lahat ay nakatingin sa akin habang may mga masasayang ngiti sa mga labi, samantalang ako'y nagsimulang mangilid ang mga luha dahil sa ganda ng musika. Bumalik sa aking alaala ang unang pagtatagpo namin, noong kabado akong tumuntong sa entablado upang magsayaw ng nakahubad. Ang pagbibigay niya ng 2 milyon. Ang ganda niya. Parang anghel. Dinig ko ang mga komento ng mga tao ngunit wala doon ang aking atensyon kundi sa lalaking nasa dulo ng altar. Gwapong-gwapong nakatayo kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kahit na basang-basa na ng luhang aking pisngi, inagawa ko pa ring tumawa sa pag-aalala ng mga panahong takot na takot siyang lumapit sa akin dahil baka raw siya'y masunog. Ang pag-iwas niya kapag nandyan ako dahil nasa pantaha ko raw kung kumilos. Beautiful in my eyes. Ito ang kantang ipinangaranan niya sa akin na seryosong seryoso. Ayaw na ayaw kong nagsaseryoso siya dahil mas minahal ko ang maloko niyang katauhan ng pagbibiro niya at pananakot tungkol sa aking dibdib. Patang hindi inaasahang pagtatagpo namin sa MRT noong papunta ako sa ospital galing simbahan. Ang pagmamahal niyang walang katulad dahil ramdam na ramdam kong totoo. Hindi ako nag-abalang punasan na nagbabaha ko luha sa aking muka dahil patunay ito kung gaano ko siya kamahal. Patunay ito na mahal ko si Philip Miller. Lahat-lahat ay mahal ko sa kanya kahit na ano pa man na mangyari. Inaling ko na sana hindi na matapos ang oras na ito. Sana bumagal ang oras pero alam kong hindi mangyayari iyon. You're so beautiful. Yun ang mga salitang isinalubong niya pagkarating ko sa harap niya. Kagat-kagat niya ang kanyang mga labi habang ang kanyang pisngi ibasang-basa na rin ng luha. Yumuko siya at para akong ilang ulit na binasag nang marinig ko ang kanyang paghaguluhol.
Hinawakan niya ang aking kamay at tumalik doon dahilan upang mas lalo akong masaktan. Pinilit kong magpakatatag habang naglalakad papalapit sa kanya, ngunit ngayon ay hindi ko na nakakayang aking nakikitang pagkaturog niya. Kitang-kita ko rin ang pagluha ng kanyang mga kapatid habang nakatingin sa kanya. Naliliit ako dahil alam kong ako ang nagdulot ng sakit sa kanya. Mahal na mahal kita. Bulong niya na akmang bibitaw na ako sa kanyang kamay. Mas lalo niya iyong hinigpitan, ngunit pinilit kong hindi sumagot. Alagaan mo siya. Tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Mahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Umiling-iling siya, ngunit kailangan kong magpatuloy. Darating ang araw na pasasalamatan mo ako dahil sa mga naging desisyon ko. Pagkatapos kong sabihin ang mga iyon ay agad akong tumalikod. My new works. Danig kong pigil niya, ngunit nagpatuloy ako sa pagpunta sa upuang nasa unahan na nakalaan para sa akin, kung saan kasama ko ang iba pang mga bisita. At siya naman pagpapalit ng kanta para sa paglalakad ng babaeng ikakasal. Si Ate Tanya. Ngayon ang araw ng kasal nila at nandito ako bilang bridesmaid. Matapos ang halos 2 linggong paghahanda. At tunay nga ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya upang maging posible ang araw na ito. Hindi ako tumingin sa unahan dahil alam ko sa sarili ko na bibigay ako. Ayoko sayangin ang mga sakripisyo namin dahil lamang sa aking emosyon. Kinaya ko noong mga nagdaang araw at alam kong patuloy kong makakaya sa mga susunod pa. Sapat na sa akin ang mga alaalang iyon, kasama siya, nababaunin ko hanggang sa aking kahuli-hulihang hininga. Manalangin ka lamang, Iya. Napabaling ako kay Sister Monica na nasa akin tabi. Nakatitig lamang ako sa kanya habang hindi pa rin paawat ang aking mga luha. Umasta akong bingi at pipi hanggang sa matapos ang seremonya, ngunit hindi ko na kinaya nang sabihin ng pari na dapat nang halikan ng lalaki ang kanyang asawa. Lalabas lang po ako, Sister. Paalam ko kay Sister Monica at malalaki ang naging hakbang ko palabas ng simbahan. Hindi ko na ninais na lumingon dahil alam kong paulit-ulit lamang ako madudurog. Gusto kong mamanhid. Gusto kong walang maramdaman, ngunit kapag ginugusto ko, mas lalo lamang ako nilalaman ng sakit. Mas lalo akong pinapatay. Ang mas masakit ay wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang magtiis at tanggapin ang nakamamatay na pagkawasak. Ang pinakamasakit siguro na magiging karanasan ng isang babae sa simbahan ay ang maging isang abay na sasaksi sa kasal ng lalaking mahal na mahal niya. Dahil ako, yun ang nararamdaman ko ngayon. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Imbes na dumalo sa pagdiriwang ng bagong kasal ay minabuto ko na lamang na bumalik sa malaking bahay ni Mr. Fifth upang i-impake ang aking mga gamit. Ngayong kasal na sila ay hindi na maganda kung mananatili pa rin ako dito. Hindi ko rin makakaya makigulo pa sa kanila habang bumubuo sila ng pamilya. Mas mabuti na rin ito dahil hindi ko na kayang magpanggap na masaya sa harap nila. Napapagod na ako ng sobra. Iha, natigil ako sa pagtutupi ng aking mga damit dahil sa pagdating ni Manang Doria. May malungkot siyang ngiting lumapit sa akin. Hindi ka ba dadalo doon sa hotel na pinagdadausan ng reception? Hindi na po, Manang. Mas mabuti po na wala ako doon upang hindi magulo sa 5. Tugon ko at muling bumalik sa ginagawa. Kayo po, bakit nandito na po kayo agad? Kaya nga't maaga ko dahil agad akong pinasunod na 5 dito. Kahit na wala ka man doon, ay nagugulo pa rin ang kanyang isipan. Tumabi siya sa akin at inabot ang aking kamay dahilan upang muli akong mapatigil. Bakit humantong kayo sa ganito, Iha? Nag-iwas ako ng tingin dahil sa namumuo ko na namang mga luha. Pagod na akong umiyak kaya mas mainam na magtiis ako, ngunit sa tahimik na paraan. May mga bagay lang po talaga na nangyayari sa atin sa simula, ngunit hindi para sa atin hanggang dulo. Naiintindihan ko. Anya, tumayo ako upang mas lalo lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Mamimiss ko po kayo, Manang. Mas mahigpit ang pagganti niya ng yakap. Hindi ka na ba talaga magpapapigil? Ngumiti ako matapos sumuwalay sa kanya. Ito po ang tamang gawin para po maging maayos na ang lahat. Kapag po ayos na, ay dadalaw-dalaw din po ako dito para kumustahin kayo at sa Ate Tanya.
Paano sa 5, iha? Hindi ako naging handa sa kanyang naging tanong, kaya wala akong naisagot. Pakialagaan na lang po sa atatahan niya tulad po ng pag-aalaga niyo sa akin. Pag-iiba ko ng usapan. Gagawin ko, iha. Gagawin ko para sa'yo. Muli akong yumakap sa kanya bago itinuloy ang pagliligpit. Hanggang sa matapos ako at naghanda sa pag-alis, ay hindi humihiwalay sa akin si Manang at hindi namin naiwasan na mag-iyakan noong lumabas na ako ng bahay. Mabigat ang loob na naglalakad ako palayo, dala ang aking mga gamit. Kailangang makaalis na ako ngayon at hindi naabuti ng umaga dito upang maiwasan na magkatagpo pa ang mga landas namin ni Mr. Fit. Ako ang nagdesisyon nito, kaya ako rin dapat ang gumawa ng paraan upang maisakatuparan. Iiwas ako hanggat kaya ko. Gabi na makarating ako sa kumbento. Wala akong ibang mapupuntahan at alam kong ito lamang ang tahanan na paulit-ulit kong babalikan. Umiiyak na lumapit sa akin si Sister Monica nang makitang nasa harap na ng kanyang silid. Mahigpit niya akong niyakap at pinatuloy. Gabing-gabi na iyak kaya't magpahinga ka na. Kakatapos lang nalinisan ang simbahang ginamit kanina sa kasal. Anya, gusto ko man siyang kausapin ng matagal ngunit mas nangingibabaw ang pagod at antok ko, kaya sununod ko na lamang ang payo niyang matulog. Laking pasasalamat ko dahil pagkahiga ko ay agad akong dinalaw ng antok. Pagsikat ng araw ay agad akong bumangon at tumulong sa mga gawain sa simbahan tulad ng nakagawian ko noon. Paminsan-minsan ay napapatigil ako at namamalayan ko na lamang na umiiyak ako ngunit nagpapatuloy pa rin ako. Sa umpisa lamang mahirap ang lahat ngunit alam kong masasanay rin ako. Matapos kong gawin ang lahat ay pumasok ako sa loob ng simbahan at taimtim na nalangin para sa operasyon ni Ate Tanya ngayong araw at sa patuloy niyang pagpapagamot. Sariwa pa rin sa aking alaala ang labis niyang kaligayahan noong mag-propose sa kanya ng kasal si Mr. Fifth. Sa mismong araw na nagising siya, at kitang-kita kong may rason na siya upang naisin niyang mabuhay. Gusto kong nasa tabi niya ako ngayong operasyon niya pero alam kong hindi ako ang kailangan niya kundi ang kanyang asawa. Ipinilig kong aking ulo dahil nagsisimula na naman ako mag-isip ng kung ano-ano. Father, tawag ko sa kanya na makita ko siyang lumapit sa altar. Tumayo ako at tumakbang papalapit sa kanya. Tulad ng dati ay hindi nawawala ang masayang ngiti sa kanyang mga labi. Kumusta naging buhay mo sa labas, Sister Eunice? Tanong niya. Bigla akong sinalakay ng aking konsensya pagkarinig sa lagi niyang tawag sa akin noon. Napayuko ako at napahawak sa rosaryong lagi kong dala. Father, nais ko po sanang mangumpisal. Nais ko po ikumpisal ang mga kasalanang aking nagawa sa pamumuhay ko sa labas ng kumbentong ito. Tumingin siya sa akin at napangiti ako dahil walang panghuhusgang mababanaag doon. Isa pa, huwag niyo na po akong tawaging Sister Eunice. Eunice na lamang po sapagkat hindi na po ako nararapat para maging isang madre. Lahat ng tao sa mundo'y nagkakasala. At kung iyo itong pagsisisihan at hindi na muling uulitin ay patatawarin ka ng Panginoon. Masuyo niyang tugon. Hinawakan niya ako sa balikat at iginiya patungo sa kumpisalan. Halika't makikinig ako. Pagkapasok sa kumpisalan ay agad niyang itinanong kung ano ang aking pagkakasala. Mariin ako napakapit sa aking bestida at sa rosaryo dahil tila hindi ko pa kayang sariwain ang lahat ng sakit na aking kinikimkim sa aking puso. Ngunit gusto kong makalimot kaya ito na ang tamang oras upang magsimula ng panibagong buhay. Father, tila naninikip ang aking dibdib habang nakatingin sa pinto ng kumpisalan. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Magpatuloy ka, iha. Pag-uudyok niya. Ibinako ko ang aking bibig upang magsalita ngunit nauwi iyon sa pagtakas ng hikbi sa aking mga labi. Nakipagtalig po ako sa lalaking hindi ko asawa. Ibinigay ko pong aking kaberhinan. Tahimik lamang siya habang ako'y tila muling binubuno ng nakaraan. Umibig po ako sa isang lalaki. At ang lalaking iyon ay labis kong sinaktan. Ginamit ko po siya upang mahikayat sa atata niya na magpagamot. Sinaktan ko po siya ng paulit-ulit. Marami po akong ginawang kasinungalingan at nagawa ko rin pong sagot-sagutin ng aking kapatid.
Napakadumi ko na po at hindi na po ako nararapat na maging isang madre sapagkat may bahid na ako ng kasalanan. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya habang ako'y hirap na sa pagsasalita. Ang pangako kong hindi na umiyak ulit ay hindi ko magawanto pa rin dahil mismo ang aking puso ay nagdurugo at lumuluha. Hagulhol ko lamang ang maririnig sa buong silid bago iyon basagi ni Father makalipas ang ilang minuto. Si Magdala naman ay naging madumi din at nakipag-apid sa mga lalaking hindi niya asawa at itinuturing na marumi na lahat. Ngunit ang Diyos ay hindi naging ganoon na naging tingin sa kanya. Tinanggap siya nito ng buong puso sa kabila ng kanyang mga pagkakasala. Natigilan ako dahil sa kanyang mga sinabit kahit papaano naiibsa ng aking panlulumo para sa aking sarili. Alam kong pinapatawad ka rin niya sa iyong mga naging pagkakasala. Ramdam ko ang pagkapuno ng ginahawa sa aking kalooban sa mga salita ni Father. Kahit noon pa man, mga salita niya palagi ang nagpapagaan sa akin damdamin kaya't sa ganitong mga sitwasyon ay siya ang aking nilalapitan.